Ang ating pong pagninilayan ay ang ikalimang wika ng Panginoon. At ito'y halaw sa Ebanghelyo ni San Juan. Ating pong pagnilayan ng buong puso. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo, at idiniit sa kanyang bibig. Nauuhaw ako. Sa sipi po ng Ebanghelyo, matatagpuan natin ang daing ng Panginoon sa kanyang paghihirap sa krus. Mabuting isaalang-alang na sa ating pagninilay, ang Panginoon ay mahabang panahon, mahabang oras ang ginagamit sa paghihirap at sa pagpapakasakit. Magmula nang siya ay hatulan, magmula nang siya ay ipahampas ni Pilato, hanggang siya koronahan sa krus, at ang mahabang paglalakbay habang pinapasa niya ang bigat ng krus. At ngayon nga ay 6 na oras na siyang nakabayubay sa krus. Kaya't bunga nito ang isang matinding pagod na bunga ng paghihirap na kanyang dinanas. Ngayon siya ay nakabayubay sa krus. At kanyang sinabing, "Nauuhaw ako." Dito natin makikita ang isang Diyos na naghihirap, isang Diyos na nauuhaw. Sabi po ng mga Bible commentator, yung salitang nauuhaw ako isang patunay na talagang dinanas na Jesus ang hirap at hindi lang to drama. Dahil may mga nagsasabi noon na parang hindi naman talaga dinanas na Jesus ang hirap dahil siya isang Diyos na tao rin naman. Pero sa kanyang pagdaing, ako'y nauuhaw, ipinapakita sa atin na ang Diyos ay naghihirap sa katauhan ni Jesus na nagkatawang tao. At ipinapahayag dito yung isang uring pagdanas ng pinakamatingkad na paghihirap. Sabi nga natin, bodily weariness. Nauubusan na ng lakas dahil sa mahabang paghihirap na kanyang dinanas. Ngayon siya ay buntong hininga sa kanyang paghihingalo. Sabi po sa English ay delirious gasp na kanyang idinaing ang sukdulang hirap na kanyang dinaranas sa bulong na ito. Nauuhaw ako. Bagamat ang pagkauhaw ni Jesus ay masasabi nating mula sa pisikal na pagdanas ng kanyang hirap, pasakit, at ng pagod, pero masasabi rin natin na mayroong mas malalim na karanasan ng pagkauhaw ni Jesus. Hindi lamang nauuhaw siya dahil sa hirap, dahil sa pagod, dahil sa pagkapakasakit na kanyang dinanas at dinaranas sa krus, kundi mayroong mas malalim na uhaw. Masasabi nating nauuhaw siya sa pagmamalasakit dahil kung titingnan natin po ang krus ni Jesus, malulungkot tayo dahil sa tagpong siya'y iniwang mag-isa. Sa tagpo sa Ebanghelyo, natunghayan natin kung paano mga disipulo'y tumakas, umalis, upang hindi sila madamay sa paghuli kay Jesus. Iilan lang ang naiwan. At ngayon sa kanyang paghihirap, habang siya ay nakabayubay sa krus, siya ay nag-iisa. Uhaw siya sa pagdamay ng mga taong sa kanya'y tutulong, sa kanya'y dadamay, sa kanya'y magmamalasakit. At bagkus pa nga ang nakakalungkot na bahagi ng kanyang paghihirap sa krus ay sa halip na dumating ang mga taong tutulong at dadamay sa kanya ay sa kanyang pagdaing, ang ibinigay sa kanya ay alak
na may suka. Kaya ito marahil yung higit na nagpahirap kay Jesus. Hindi lamang yung uhaw na naghahanap ng tubig, kundi isang pagkauhaw sa pagdamay, uhaw sa pagmamalasakit, uhaw sa pagtulong at pakikiisa sa hirap na kanyang dinaranas. Walang tumulong, walang nagmalasakit, kundi sa halip ay mas lalong pinatindi ang kanyang paghihirap. Kaya marahil sa ating pong pagninilay sa pang-5 wika, ako'y nauuhaw. Damahin natin ang uhaw ng Panginoon. Hindi lamang ang pisikal na uhaw, kundi yung uhaw ng kanyang kalooban na sana tayo rin ay magkaroon ng puso na damayan siya sa kanyang paghihirap. Nauuhaw siya sa ating pagdamay. Nauuhaw siya sa ating pagmamalasakit. Nauuhaw siya sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa pagkakataong ito na siya'y naghihirap. Tayo ba'y nakahandang dumamay? Kaya ba nating samahan si Jesus sa krus? Ito marahil ang ating mahalagang paanyaya. Sa pagkauhaw ni Jesus, kaya ba nating bigyan siya ng tubig na maiinom? Tubig ng pagmamalasakit, tubig ng pagkikipagkaisang puso upang maibsan ang hirap na kanyang dinaranas. Marahil ay mahabang panahon na ang kanyang paghihirap sa krus. Pero kaya natin siyang damayan hanggang ngayon. Mayroon pong mahalagang sign sa mga simbahang ipinatayo ni Mother Teresa. Kilala natin marahil lahat si Mother Teresa. Siya po ang, nung siya nabubuhay pa, tinatawag na living saint at gano'n na lang ang kanyang pagmamalasakit sa kapwa, lalo tigit doon sa mga namamatay sa kalsada, sa mga walang tumutulong. Bawat simbahan po ng mga kongregasyon, yung mga mission areas nila Mother Teresa, mayroon pong nakalagay na reflective quote sa bawat harap ng simbahan. Makikita nyo nakasabit na sign sa harap ng kanilang mga chapels. Ang nakalagay po doon, I thirst. Pero may pangalawa pa. I quench. Ako'y nauuhaw. At ang pangalawa, aking pinupukaw ang pagkauhaw. So parang sinasabi doon na sa pagkauhaw ni Jesus, nandirito ang aking tugon na ako ay nagbibigay ng tubig. At paano ito nangyayari? Kapag tumutulong ako sa aking kapwa, kapag ako'y nagmamalasakit, ito yung pagkakataon na ako ay nagbibigay din ng pagdamay, pagmamalasakit sa kapwa kong nangangailangan. Ito yung panahon na nagbibigay ako ng tubig sa Panginoon. Ngayon pong mahal na araw, tayo sa ating tradisyon bilang simbahang Katoliko, may 3 mahalagang gawain. Ang una, prayer, pananalangin. Pangalawa, fasting, pag-aayuno. At ang pangatlo na kumisan madalas na nakakalimutan ay yung tinatawag nating almsgiving o yung tinatawag natin na mas buting isali na mamagandang loob sa kapwa, paggawa ng mabuting bagay sa kapwa. Kaya po yung diwa ng mahal na araw ay lalo tigit ngayong Semana Santa. Ito yung higit nating binibigyan ng diin. Hindi lang pananalangin, hindi lamang pag-aayuno, kundi yung pagtulong, pagdamay sa kapwang nangangailangan. At mabuting alalahanin yung pangaral na Jesus nung kung siya'y nabubuhay pa. Sino ang aking kapwa? Tinanong yun minsan sa kanya, sino ba yung kapwang dapat kong damayan? Sino ba yung kapwa kong nauuhaw at nangangailangan? Sabi ni Jesus, yung kapwa mo ay hindi lamang yung kakilala. Yung kapwa mo ay hindi lamang yung iyong kamag-anak. Yung kapwa mo ay hindi lamang yung iyong kababayan. Sino ba ang kapwa para kay Jesus? Ang kapwa ay walang iba kundi yung mga taong nangangailangan. Yung mga taong, sabi nga sa kwento ng Ebanghelyo, yung binugbog at halos patay ng iniwan sa kalsada. Pero yung mga nagdaraan, walang pumansin. Maliban doon sa Samaritano na dumamay sa kanya. At sabi ni Jesus, sino ang naging kapwa ng taong binugbog at nahihirapan? Yung taong dumamay.
Kaya yung pakikipagkapwa natin, pagdamay, pagmamalasakit sa kapwa, ay dapat nakatuon doon sa mga taong walang-wala. Doon sa mga taong nahihirapan, kahit hindi natin sila kakilala. Maraming biyayang ibinigay sa atin ng Diyos at ngayong mahal na araw, mabuting suriin natin ang ating sarili. Paano tayo tumutulong sa iba? Paano tayo tumatanaw ng utang na loob sa kabutihan ng Diyos? Ngayon pong mahal na araw, ang daing na Jesus ay nakikinig rin natin sa daing ng iba nating mga kapwa pa rin na ngayon ay nauuhaw sa pagkalinga. Mga bata sa kalsada na hindi makapag-aral, namumulot ng basura, at walang mga magulang na kumakalinga, walang pagkain, maghapon. Maririnig natin ng Panginoon na dumaraing, ako'y nauuhaw. Nauuhaw sa katarungan ng mga magsasaka na hanggang ngayon pinagkakaitan ng kanilang mga lupa. Sa kabila na sila nagpapagod at nagpapakahirap, ay sila nababaon sa mga utang. Paano natin sila dinadamayan? O tayo ba'y nagiging kabahagi ng mga mali na sistema? Ang mga manggagawa na kahit ang gabi ginagawang araw at nagpapakahirap sa kanilang mga gawain, pero walang sapat na sweldo para ibuhay sa pamilya. Naririnig nating patuloy ang Panginoon na dumaraing, ako'y nauuhaw. Kaya nga po ngayong mahal na araw, marami tayong ginagawang mga pamamaraan ng paggunita sa pagdamay sa paghihirap ni Jesus. Tayo nagpapabasa ng pasyon, tayo ay nagsisimba po, nagbibisita iglesia. Lahat po ito'y mabubuting gawain, hindi natin sinasabing masama. Napakaganda. Tayo nagdadasal na nalangin, nag-way of the cross, lahat po ito mabubuti. Pero baka makalimutan natin yung pangatlong mahalagang tungkulin natin sa mahal na araw, sa tradisyon din ng ating simbahan, pagkakawang gawa. Kung paano ang Panginoon din ay nag-alay ng kanyang sarili, isa pa rin ito sa diwa na ating ginugunita ngayon, ng kanyang pag-ibig sa tao, sa pag-aalay ng kanyang sarili sa krus, tayo din naman tinatawag na mag-alay ng sarili sa kapwa. Ito po yung kahulugan ng ating programa din sa simbahan ng Alay Kapwa. Iniaalay ko ang aking sarili sa kapwa. Bunga ng pagmamahal, kagaya ng pagmamahal na ibinigay ni Jesus sa krus. Pagmamahal na hindi iniisip ang sarili lamang, kundi pagmamahal na nais ipadama ang pag-ibig sa mga nangangailangan. At sa ikalimang wika po, ito ay yung hamon sa atin. Ang Panginoon, sa kanyang hirap, sa kanyang pasakit, ay dumaing, ako'y nauuhaw. Napapakinggan pa ba natin ngayon ang daing na ito ng Panginoon sa mga kapwa nating walang-wala, sa mga kapwa nating higit na pinagkakaitan ng biyaya, sa mga kapwa nating mga walang boses, sa mga kapwa nating kapuspalad. Sana sa panahon po ng ating pagninilay sa mahal na araw, patuloy nating hindi lang po isa puso, kundi gawin natin ang hamon kung paano tayo tumugon sa uhaw ng ating kapwa at kung paano tayo magmalasakit, kung paano tayo dumamay. Ito yung pamamaraan natin upang sabihin sa Panginoon, Panginoon, nauuhaw ka, ngunit narito ako, dala ang tubig upang ikay tulungan, upang ikay damayan. Hindi natin kayang ibalik ang panahon at muling makita ang paghihirap ni Jesus. Pero ngayon, naririto ang boses at tinig ng ating mga kapwang kagaya ni Jesus ay dumaraing. Ako'y nauuhaw. Sana po ay pakinggan natin ang hamon at tayo sama-samang tumugon.